bilang pasasalamat ay itataas ng management ang inyong mga sahod at mapopromote ang dapat na mapromote. Pero, ikinalulungkot ko sa isa nating kasamaan na maganda na sana ang nagpakita ng kasipagan, subalit isa pala siyang ahas. Tinrader niya mismo ang kumpanyang nagpapasahod at nagpapakain sa kanya at para malubos ang kasiyahan ng lahat. Tinatawagan ko ang trader sa kumpanyang ito. Walang iba kundi si... Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Anak, may pera ka ba dyan? Pairam muna. Bakit ho ba? Humihingi kasi sa akin yung kapatid mo na pambili niya ng product niya di pa sumasahod ang itay mo Oo, ang totoo niyan hiram din sana ako sa inyo ng pera. Ha? Wala ka na bang pera? Wala na ho nasaan ang pera mo galing sa ibang bansa? Abay, wala ka pang isang buwan dito sa Pilipinas Ang inay naman. Kung magsalita, parang hindi nakikita ang pinagkakagastusan ko. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo Masyado kang magastos. Bili dito, bili doon, ang ginagawa mo. Kahit hindi importanteng bagay, binibili mo. Oh, ano ngayon? Di nga ka. Wala akong magagawa yung sermon ninyo, inay. Dahil kahit sermonan ninyo ako, maghapon, ay hindi na maibabalik pa ang perang nawala. Huwag ka kasing gastador. Kung may pera ka, magtabi ka. Hindi yung dumating lamang mga kaibigan mo Nagpapabili ka na ng kung ano-ano dyan. Kasi hudang umutang ka para lamang maibimuli mo ng pagkain ng mga kaibigan mo. Pakikisama yun, inay. Dapat akong gumastos para hindi masabi ng mga kaibigan ko na naghihirap na ako. Oh, hindi ba naghihirap ka na? Pwede pa, inay. Malaki na ako. Yan ang hirap sa'yo Porque malaki ka na, ayaw mo nang mapagsabihan. Pag tinuturuan kita, ayaw mong makinig. Anak, hindi porque malaki ka na hindi ka na pwede... Nagkakabisit naman kayo! Umagang-umaga! Sinisir mo lang niyo ako? Magkaalis na nga! Oh, Glenda! Pwede bang tumuloy? Oo naman! Babaeng ito para namang iba. Hindi ka tuloy ka. Salamat. Naligaw ka yata. Ang lalim namang hugot yan. May problema ba? Wala na akong datong Oh, kaya mukha kang aburido. Kita bang aburido na ako? Oo. Teka, plano mo bang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho? Hindi na. Pagod na rin ako Wala na akong ibang ginawa doon kundi laba, linis, luto, hugas ng plato, magkuskus ng inidoro. Pero wala namang pinatunguhan ang pera ko. O, anong plano mo ngayon? Maghanap ng trabaho siyempre. Ano pa nga ba? Baka may alam ka na pwede kong pasukan. May bakante sa opisina. Pero college graduate ang qualification dun Naku, ganun ba? Gusto man kitang irekomenda pero baka mapapahiya lang ako sa'yo dahil college graduate ang kailangan doon. Pero wag kang mag-alala. Magtatanong ako sa pabrika, baka nangangailangan sila doon. Kung gusto mo sa pabrika. O sige, maski papasukan ko. Ang importante, may mapagkakakitaan ako. Alam niyo na siguro ang patagaran ko dahil mga bata pa kayo. Yan na ang lagi kong sinasabi sa inyo. At muli kong sasabihin sa inyo kayo. Isa sa katagumpayan ng negosyo ay ang walang sinisino-sino. Walang kapatid, walang kaibigan. Kung trabaho, trabaho. Naintindihan niyo ba? Oo.
Si Dindo lang yata ang nakarinig sa sinabi ko. O sige, umaasa ako na maliwanag na ang lahat sa inyo. At dahil panganay ay si Dindo, at nag-iisa siyang lalaki sa inyong magkakapatid, si Dindo ay siya ang inatasan ko na presidente sa ating kumpanya. Maliwanag ba? Oo, Papa. Huwag kayong mag-alala. Dahil pagdating sa mamanahin ninyo, ay pare-pareho kayo ng hati. O sige, magsipasok na kayo sa inyong nakatalagang opisina at tumatawag ang mama ninyo. Si Tan, bakit? May problema ba? Ano? Pinapauwi mo ako, ngayon naririto pa ako sa opisina. Katatapos ko nga lang kausapin ang mga anak mo eh. Ano? Sige. Uuwi na ako. Mabuti na lamang at umuwi ka na. Saan ka ba galing? Diyan kina Betty. Nagtanong ako sa kanya kung may bakante doon sa pinagtatrabahuan niya. Oh, meron nga ba? At natanggap ka ba? Hindi ko pa ho alam. Pero malamang sa pabrika daw eh. Di mabuti kung ganon. Sa panahon ngayon, huwag ka nang mamili pa ng trabaho. Ang importante ay mayroon kang tatanggapin sahod buwan-buwan. Siya nga pala, ihatid mo nga itong labada ko doon sa bahay ni na Mr. Delgado. Ano ho ba yan? Nagpalaba kasi si Mrs. Delgado dahil hindi nakapasok yung labandera nila. Nanganak yata eh. Kaya ako muna ang tinawag. Kina Dindo Delgado? Oo. Sige po, inay. Dito na lamang ho kayo at magtatawag ako ng tricycle. Bakit ka pa tatawag ng tricycle? Ang gaan naman nito ilang pulo lamang to eh. Inay naman, pagbibit-bitin niyo ako? Sa itsura ko bang ito eh, pagbibit-bitin niyo ako? Huwag kayong mag-alala, inay. May natira pa doon sa perang nahiram ko kay Betty. Yun na lamang ang pamasahe ko papunta sa bahay ni Dindo. Heto ang bayad heto na nga ang bahay ni Dindo. Ang laki-laki na. Totoo pala ang balita na mayaman na sila ngayon. Teka, pipindutin ko ang doorbell. Sana naririto si Dindo at sana siya ang magbubukas ng gate. May lumabas ng pintuan. Naku, si Dindo na nga. Naku, sana makilala pa niya ako. Naku, lalo siyang gumuwapo. Ayan na siya. Papalapit na siya. Teka, okay na ba yung itsura ko? Ano yun? Anong kailangan nila? Hindi ba dito ang bahay ni na Mr. and Mrs. Delgado? Dito nga. Bakit? Kasi nagpalabara ang mama mo sa nanay ng kapitbahay namin. Nagkataon na dinala nila sa ospital yung anak. Kaya nakiusap sa akin na ako raw ang magdadaling tong labada ng mama mo. Sinong kapitbahay ninyo? Yung dating labandera niyo. Si Aling Miling? Oo, si Aling Miling nga. Ay, sorry inay. Kailangan kong ipagkailan nanay kita. Nagkasakit si Aling Miling? Hindi kaya dahil sa paglalabada niya kaya siya nagkasakit na ospital? Hindi. Talagang may dinaramdam na raw siya bago pa siya naglaba. Teka. Hindi ba't ikaw si Dindo? Kilala mo ako? Oo naman. Ito naman. Madaling lumimot. Magkalaro kaya tayo noon. Hindi ba? Maliit pa itong bahay niyo noon. At dyan pa tayo madalas maglaro sa harapan ng akasya na tapat ng bahay niyo dati eh. Talaga? Naalala mo palang akasya na yun. Teka. Mukhang marami tayong mapagkukwentuhan nito. Lika, pasok ka muna. At magkapagkwentuhan muna tayo ng nakaraan natin. Lika. May mag-isa ka pa rin ba dito sa bahay? Wala pa si Bunso? Baka mamaya pa yung darating dahil malapit na ang sem break eh. Nagrarush ng mga project niya. Mabuti na lang at nakautang pa ako dyan sa kapitbahay nang gagastusin niya sa project niya. Bakit ka pa nangutang sa kapitbahay eh?
Hindi ka pa umutang kay Glenda babayaran naman. Pag sumahod ako. Ay nako, wala na ring pera yung panganay mo. Ano? May kagagaling lang ng ibang bansa, wala nang pera. Oo. Yun na nga at umutang na raw kay Betty na kaibigan niya. Ay, nako. Kailan kaya matitigil ang pagiging gastador ng anak mo? Ay, ang sabihin mo, kung kailan matitigil ang kayabangan niya. Abay, kahit wala ng pera, ipilit pa rin itinatago na wala na siyang pera. Biruin mo, kay Betty pa pumunta, gayong meron naman siyang mauutangan dito sa kapitbahay natin. Kaya mo na nga yung anak mo. Sa ayaw niyang ipaalam na wala na siyang pera. Ay, magagawa mo. Ay nako, isa ka pa. Mag-ama nga kayong dalawa. Baka nakakalimutan mo. Ikaw pa sana ang taya. Kaya lang, nandaya ka. Oh, aminin. Ay, naku, naalala mo pala yun. Ako, hindi ko na maalala yun Pati pangalan mo. Siyempre, mukha mo nga. Nakalimutan mo na Pangalan ko pa kaya? Ay, pasensya ka na, pero ang naalala ko lang kasi 2 o 3 beses lang akong nakipaglaro noon Oo, kasi lumuwas na kayo ng Maynila noon. At doon ka na nag-aral, hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali, mga grade 3 ako noon. Oo, naalala ko na. Grade 3 yata ako noon nung lumawas kami ng Maynila. Oo, at naging madalang na ang pagpunta niyo dito. Hindi na nga tayo nagkikita Pero nakikita pa rin kita sa tuwing umuwi kayo dito noon. Kasi lagi akong nakatingin dito sa bahay niyo sa tuwing dumadaan ang tricycle sa dating bahay ninyo. Talaga? Kung gano'n, ang laki ng pinagbago ng tsura mo. Hindi na kita nakilala Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Kararating ko lang ng ibang bansa. Kaya pala. Pumuti ka. Iba na talaga nagagawa ng klima ng ibang bansa, no? Sandali. May tumatawag nito. Sagutin ko lang sandali, Hello? Ano? Absent na naman ang typist natin. Naku. Walang mag-aalaga sa anak. Sige. Kung makakaya mo, ikaw na munang magdab habang wala pa siya, O sige, dahil may kausap ako dito Ang bihira talaga babae niya, no? Lagi na lamang absent. May problema ba? Parang narinig ko yata na absent ang typist mo. Oo. Maliit pa kasi yung anak kaya... Ako, marunong ako mag-type. Talaga? Oo, marunong ako. Ang mabuti pa iwan mo sa akin ang cellphone number mo at tatawagan kita bukas ng umaga. Talaga? May posibilidad na makapagtrabaho ka sa isang opisina? Oo, at alam mo, magiging boss ko pa siya. Teka, bakit parang kilig na kilig ka dyan? Paano naman kasi? Wapo ang magiging boss ko. Ano ka? Bago ka mag-imagine dyan, siguraduhin mo muna na makakapasok ka sa opisinang sinasabi mo. Gayong high school graduate ka lang. Bakit ba para kang hindi mapalagay, ha? Lakad ka ng lakad, kung ano-anong hinahawakan mo, pero hindi mo naman tinatapos ang ginagawa mo. Bakit ba? May problema ka ba? Ngayon kasi ang sinabi ni Dindo para tawagan ako. Dindo? Sinong Dindo? Si Dindo na anak ni na Mr. Delgado, kung saan naging labandera pa kayo. At bakit ka naman tatawagan, Aber? Para sabihin sa akin kung magtatrabaho ba ako sa opisina niya o hindi. Ayan, nagre-ring ang cellphone ko. Sana si Dindo na ito. Naku, inay, si Dindo nga. Hello, Dindo? Magiging boss nga ba kita? Bago ko sagutin yan, ikaw muna yung tatanungin ko kung gusto mo. Ang alin ang gusto ko? Payag ka ba na maging substitute?
Grabe talagang babaeng yun. Absent na naman? Paano to? Ako na naman ang gagawa ng kanyang trabaho. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Betty? Glenda? Betty? Teka, magkakilala ba kayong dalawa? Oo, sir. Kaibigan ko po siya at taga roon sa atin. Tingnan mo nga naman magkakabarangay pala tayo. Ibig mo sabihin, dito ka nag-oopisina, Betty? Oo, Glenda, dito Teka, nga. teka. Bago kayo makapagkwento ang dalawa may i-announce muna naman ako, ha? Para sa kalaman ng lahat, pansamantala na dito magtatrabaho si Glenda. Habang hindi pa makapasok si Charis. Tinawagan ko kasi si Charis kanina at kinaisip ko kung bakit absent na naman siya. Labas na sana ang kumpanya sa problema niya dahil personal problem niya yun. Kaya lang, kawawa naman ng bata. Maliit pa at walang mag-aalaga sa anak niya kaya binigyan ko siya ng konsiderasyon. Basta iintindihin din niya ang sitwasyon dito sa opisina. Na muli siyang magtatrabaho dito sa opisina, yun ay kung may mag-aalaga sa anak niya. Pero pansamantala, habang wala pa siya, ay si Glenda muna na mahahalili sa kanya. Wow, Glenda! Solve na pala ang problema mo! Oo nga, Betty. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Office mates na tayo ngayon, Glenda. Oo naman. At kahit na high school graduate lang ako, Kasi magkabarangay kayo. ang sabihin mo, maganda ako, kaya niya ako kinuwang typist niya. Teka, alam mo ba kung ano ang magiging trabaho mo dito? Oo naman. Alangan namang hindi eh. Andito na nga ako eh. Ang ibig kong sabihin kung marunong ka sa computer. Oo naman. Ikaw lang bang marunong gumamit ng computer? Marunong din ako, no? Lagi nga ako sa computer shop sa tuwing nag-Facebook ako eh. Pero hindi pag-Facebook ang gagawin mo kundi mag-i-encode ka. Teka, si Sir Dindo tumatawag. Sige na, magtrabaho ka na at sasagutin ko lang tawag ni Sir ha. Hello, Sir? Betty, Sir? paki-turuan ng basics si Glenda, ha? Sa computer, ha? Ha? Hindi raw kasi siya marunong sa computer pero nakapagtatype. Sige po, Sir. Bye. Glenda. Glenda, halika. Lumapit ka dito sa lamesa ko. Oh, ano na naman? Tuturuan kita ng basic computer job. Wala na ang anak mo. Hindi pa rin ba siya bumababa? Ay, nako. Kausap ko siya sa cellphone niya. Ayaw pa rin bumaba dahil umiiyak pa rin hanggang ngayon. Anong mangyayari sa kanya sa kahiyak niya? May babalik pa ba niya ang lalaki niya? Yung bunganga mo, baka marinig ka niya. Alam mo ngang may pinagdadaanan ng anak mo Ganyan Ang ka pa. mabuti pa, pagtrabahuin mo siya para hindi ganyan na nagmumukmuk. Ano? Papagtrabahuin mo yung anak mo. Nakikita mo na ngang nagdaramdam ng labi sa paghiwalay nila ng lalaking yon. Pagtatrabahuin mo pa. Para mapadali ang paglimot niya sa lalaking yun. Bakit? Ano ang mapapala niya sa pagmumugmug niya? Lalo lamang siyang malulungkot kung lagi niyang naiisip ang lalaking yun. O anak, kumusta ang unang araw ng trabaho mo? Okay lang ho, inay. Pinaturuan nga ako ni Dindo sa computer eh. Ha? Computer? Hindi lang pala pag-Facebook ang ginagawa sa computer. May mga bagay pa palang gagawin dun bago ako makapag-type. Ganun ba? Oo, kahit na nalaman ng Dindo na wala pa akong alam sa computer, hindi siya nagalit sa akin. Bakos, pinaturuan pa ako kay Betty. Ha? Bakit? Doon din ba nagtatrabaho si Betty? Oo, at gusto ko nga siyang kantsawan eh. Ha? Bakit naman? Kasi, yun pala ang sinasabi niya sa akin nung una
na posibleng mabakante dahil laging absent ang encoder. Pero hindi siya ang nag-discourage sa akin na hindi raw ako matatanggap kasi high school graduate lamang ako. Pero heto, naroon ako ngayon sa parehong opisina na pinagtatrabahuan niya. O hindi ka na naman papayag? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ini-spell mo ang anak mo sa tuwing pinagsasabihan ko siya. Ikaw lagi ang gumikid na. O anong nangyari kayo? Tinasaktan pa rin siya kahit na hindi natin siya pinahintulutang makipagrelasyon pa. Hindi naman yan ang gusto kong sabihin eh. Eh bakit tila humahadlang ka na naman sa gusto kong mangyari? Walang alam na trabaho yung anak mo. Pues, panahon na para matutunan niya ang magtrabaho. Pero hindi pa siya nakapagtapos ng pag-aaral niya. Eh wala ka na bang planong pag-aralin siya? Aba, talagang makakalaban mo ako. Hayan. Diyan ka magaling eh. Kaya lumalaki ang ulo ng bunso mo. Dahil sa kakukonsinti mo sa kanya. At para sabihin ko sa'yo, sa pagkakataong ito, hindi siya o ikaw ang masusunod, kundi ako. Oh, Mama. Narito pala kayo sa sala. Bakit wala pa rin buwas si Papa. Ay nako, nandun na siya sa kwarto namin. Kung gano'n, si Bunso na naman ang pinaproblema ninyo. Bakit ba? Hindi na ba siya kumain? Eh kahit papaano, napakain ko na siya at nakisabay na siya sa amin ng papa mo kanina. Di mabuti kung gano'n. Ano ba sana? Pag-aalam ninyo. Bakit nandito pa kayo sa sala? Ano bang ginagawa ninyo dito? Hindi ba kayo makatulog? Teka, pagtitimpla ho kayo ng kaso. Huwag na anak. Ha? Ay, naantok na ako kanina pa pero nilalabanan ko dahil gusto kitang makausap kaya hinintay kita. Gusto niya akong makausap? Di, ipagpabukas na niyo sana. Makupuyat pa kayo. Sige na, Ma. Pumasok na yun sa kwarto ninyo para makatulog na kayo. Hintay niyo ba kung sabay-sabay na naman tayo kakain bukas ng umaga? Ay, anak, alam mo, tungkol kay Bunso ang sasabihin ko. Bakit ba? Anong tungkol kay Bunso, Mama? Nabuntis ba siya ng lalaking yon? Ha, Mama? Buntis ba ang kapatid ko? Wala pa yata si Dindo. Boss, syempre, darating yun kahit anong oras. Teka, paano ka ba napasok dito? Tulad ko rin ba na lumapit mismo kay Dindo? Hindi nag-apply ako ng mabalitaan kung may opening job dito. Mabuti nga sa'yo, tinanggap ka kaagad ni Sir Dindo eh. Ako nga, dumaan pa talaga sa proseso. Nag-apply, nag-submit ng resume at iba pang mga credentials. At maging sa interview ay dumaan pa ako. Talaga? Oo, kaya ikaw mapalad ka, maswerte ka. Dahil napakadali ang pagpapasok mo dito. Siyempre naman. Ano pang silbi ng kagandahan ko? Kung tatanggihan ako ni Dindo. Kaluka. Ay, ano naman kayang pag-uusapan nila, Papa at Mama? Problema naman kaya? Nagiging pa lang cellphone ko. Si Mama pala. Ma! Napatawag kayo. Iho, tungkol sa sinabi ko sa iyo kagabi na sinuggest ng papa mo. Wala naman nung masama sa sinabi ng Papa, Ma. Mas makakabuti pa nga siguro sa kapatid ko yun eh. Kaya lang, may problema nga. Ano nga ang problema, Ma? Hindi pumayag si Bunso sa gusto ni Papa. Akala ko ba nakausap na ng Papa si Bunso at nakumbinsi ninyo na magtrabaho. Nakumbinsi ko na nga siya na magtrabaho. Kaya lang, ang papa mo naman ang problema ngayon. Bakit ba, Mama? Ayaw niyang magtrabaho si Bunso sa opisina ng mga ate mo. Saan daw siya magtatrabaho? Saan pa di dyan sa opisina mo? Ano? Dito sa opisina ko? Mama naman, bakit naman dito?
Eh alam niyo naman na para kaming aso't pusa ni Bunso eh. Mag-aaway lang kami dito sa opisina kung dito siya magtatrabaho. Oh, kumusta yung bagong empleyada? Madali ba siyang matuto? Oh, sir. Ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na kung tayo lang dalawa lang, Dindo lang ang itawag mo sa akin, okay? Eh, hindi pa kasi kita sinasagot, sir, eh. Kahit na. Para lang kahit pa paano masya naman ako. Sir, Betty, mahal kita. sir, alam niyo ang dahilan kung bakit ayoko pang makipagrelasyon. Kasi, alam niyo naman, may pinapagpaaral pa akong kapatid eh. Hindi naman kita pagbabawalan na pag-aralin mo sila. Kung magiging maglubi lang tayo, baka nga makatulong pa ako sa iyo. Dahil siyempre, ayoko nakikita kang nag-aalala. Sir, kinarulungkot ko, pero hindi pa ako handang makipagrelasyon sa ngayon eh. Pero kung nagmamadali ka, malaya kang manligaw sa iba. Ay, alam mo, katwiran naman kasi si Dindo. Alam mong parang aso't pusa yung dalawa. Ay, panganay at bunso, pagsasamahin po. Kilala ako ng mga anak mo, Adela. Kung naririto sila sa loob ng bahay, magbangayan sila. Magsigawan sila hanggat gusto nila. Magsuntukan pa kung yun ang ikakapagpalubag ng loob nila. Pero pagdating sa negosyo ko, ibahin nila ang ugali nila. Eh, alam mo naman pala gusto mo bang magkalat yung dalawa doon? Ano na lamang ang sasabihin ng mga empleyado at empleyada natin kung makikita nila ang dalawang nag-aaway at nagbabangayan? Sigurado, mawawala ang respeto nila sa mga anak mo. Alam ko yan. Kaya't may naisip na akong paraan para hindi magagawa ni Bunso ang pagbabangay niya. Kay Dindo. At bahagi pa rin ng kaparusahang iginawad ko sa kanya dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Ano? Makinig ka at sasabihin ko sa iyo. Hindi ka pa ba papasok? Abay, mag-alas 8 na. Naghihintay na yung tricycle na pinatawag mo. Opo, inay. Sandali na lang. Ilalagay ko pa po sa bag ko itong mga dadalhin ko. Aanin mo ba ang mga yan? Siyempre. Ibibigay ko kay Dindo. Ano? Bibigyan mo si Dindo? At Naku, bakit? ang inay talaga. Huwag na nga kayong magtanong. Huwag niyo muna akong kausapin. At nagmamadali ako. Pwede ba, inay? Hayaan niyo muna ako dito. Alis kayo dito sa kinaroroonan ko. Ay, salamat naman at wala pang tao. Hello! Good morning! Ha? Naririto ko na pala. Akala ko, ako pa ang pinakamaaga. Tinawagan kasi ako ni Sir Dindo. May pinaparash kaya ako nandito na. Ano ba yung dala mo, ha? Para kay Dindo. Ano? Para kay Dindo? Oo. Nariyan na ba siya? Wala pa. Siguro mga 9 o'clock yung darating. Teka, bakit ka ba magbibigay niyan? Anong dahilan? Para pang suhol. Ikaw naman. Di mo alam yun? Suhol? Para saan? Sir, good morning. Good morning. Naku, dumating na si Dindo. Sige, ihatid ko lamang ito sa office niya. Mamaya na tayo mag-usap. Glenda? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Good morning, Dindo. Glenda, ikaw pala. Tumayo ka muna dyan at kainin mo itong dala ko. Ako ang nagluto niyan. Ha? Malaki
malamig dito sa office mo. Kaya nagdala ako nitong bilo-bilo. Tsaka, di ba? Paborito mo ito? Nako, nag-abala ka pa. Mabuti at hindi ka nalay nang dumating dito. Maaga akong nagising, siyempre. Sige na. Kainin mo na. Teka, ilalapag ko ba dito sa lamesa mo? Nako, huwag dito. Baka mabasa itong mga papeles na pipirmahan ko. Diyan mo na lang ilagay sa tabi at kakainin ko mamayang break time, ha? Mamaya pang break time? Naku, lumamig na. Ang mabuti pa, ay alisin ko muna ang mga papeles na ito para hindi mabasa at dito ko ilalapag ang bowl ng pilo-pilo. Bakit nga ba hindi ko naisip kagad ito? Tama. Hindi ko naman siya niligawan eh. Pagsisilosin ko lang si Betty. Pwedeng paraan yun para mapasagot ko si Betty nang wala sa oras. Bakit? Bakit kaya wala pa si Dindo? Talaga lang ha? Dindo lang ang tawag mo kay Sir Dindo ngayon. Good morning, sir. Good morning. Andyan na si Sir. At tingnan mo, may kasamang babae. Mga kasama, alam kong kulang tayo ng mga empleyada. Kaya tulad ng pagbibigay ko ng trabaho sa isa ninyong kasamahan, ay may makakasama pa kayong isa. Si Cheryl. Bagong empleyada? Tatanungin nga kita. Sa palagay mo, hindi mag-aaway yung dalawa doon sa opisina? Pwedeng mag-away. Pero sinisiguro ko sa iyo, pareho silang may pinag-aralan. Lalong-lalo na si Dindo. Matured na siya at kayang-kaya niyang hawakan ang damdamin niya. Si Dindo, oo. Dahil 8 taon ang tanda niya kay Bunso. Ay, papaano naman si Bunso? Mahahawakan ba niya ang kanyang damdamin? Gayong sa kanilang lahat, siya ang pinaka-mapusok na ng kanyang kabataan. Baka nakakalimutan mo na sa kanilang 5, si Bunso ang pinakamatalik. Hindi ba't sa kanilang lahat siya ang nakakuha ng magna cum laude? Ay, alam mo, walang silbi ang katalinuhan ng anak mo kung umiral naman ang kanyang pagkabunso. Maliliit pa sila, ay itinanim ko na sa kanilang lahat ang kahalagahan ng ating negosyo. At alam ni Cheryl yun. At naniniwala ako na sa talino ni Cheryl ay hindi yun gagawa ng anumang ikagagalit ko pagdating sa ikasisira ng ating negosyo. Glenda, nakita mo ba yung kasama ni Sir Dindo? Di ba? Maganda siya. Bakit ganon, Betty? Bakit tumanggap pa ng empleyada si Dindo? Hindi ba substitute lamang ako dito? Hindi kaya siya na ang ipapalit nila sa pinalitan mong empleyada? Kasi high school graduate ka lang eh. Ha? Ang ibig mong sabihin, matatanggal na ako sa opisinang ito. Total, malungang kwarto na ito, kaya kasi pa yung isa pang lamesa at upuan. Dahil dito mag-opisina si Cheryl, ha? Dito niyo ilagay yan. Narinig mo ang sinabi ni Sir Dindo? Magpapadagdag ng isa pang lamesa. Ibig sabihin, hindi ka matatanggal. At habang nilalagay ang lamesa, kakausapin ko pa sa office ko si Cheryl para mabigyan ng further instruction. Ha? Miss Betty, Sir? tumulog ka sa akin sa office ko. Yes, sir. Medyo tama si Betty. Pero kung tatanggalin ako ni Dindo bilang substitute ng dating empleyada dito, sanay, dito na siya pinaupo sa kinaupuan ko ngayon. Ang mabuti pa, mag-isip ako ng paraan para masiguro ko na hindi ako matatanggal sa opisinang ito. Miss Betty,
Gaya ng sinabi ko kanina, maglalagay ako ng karagdagang lamesa para kay Cheryl. Kaya nagbigay ka ng pera kay Kuya Larry. At magpabili ka ng table para sa opisina. Tulad ng lamesa at upuan ninyo. At magbigay kami ng uniform, ha? Yes, sir. At pagkatapos mong utusan si Kuya Larry, bumalik ka dito agad para isama itong si Cheryl sa pinagtatihan nyo ng uniform at masukatan na siya. Yes, sir. Masusunod po. Sige na. Sige po. Sige na. Ay, salamat. Nakaalis na siya. Ay, nako. Sumakit ang binti ko sa katatayo, ah. Pwede ba, Bunso? Tumayo ka dyan. Baka may biglang pumasok dito. Makita pa sa kanyang ayos. Bakit? Tumayo ka dyan. Bakit? Mga bastos ba ang mga empleyado at empleyado mo dito? Para basta na lamang silang pumasok nang hindi kumakato? Nako, Bunso, ito na nga bang sinasabi ko, kinamamat pa pa. Tumayo ka dyan, sabi. At baka may biglang dumating at mabulyaso pa ang gustong ipagawa ni Papa sa ating dalawa. Oh, anak. Gising ka pa pala. Nagpapahangin lamang ako, inay. Dahil hindi pa ako dalawin ng antok. Hindi ka inaantok. O may iniisip ka. Kilala kita. Alas 8 pa lang inaantok ka na. Pero anong oras na? Mag alas 11 na. Pero hindi ka pa rin inaantok. Ay nako, alam ko, may problema ka. Ano bang problema? Naisip ko lamang kasi, yung bagong dating na empleyada sa opisina. Oh, bakit mo naman naisip yung bagong dating na empleyada? Anong problema kung may bagong empleyada? Empleyada ka rin na bago ah. Anong problema doon? Kasi, inay, siyempre, magiging tagilid ako doon. Dahil nga, high school graduate lamang ako. Samantalang ang magkasamaan ko doon panay sila natapos ng kolehiyo. Ano naman kung graduate sa kolehiyo ang mga empleyada ron? Inay naman, kung iisipin, kung may unang-una silang tatanggalin, ay ako. Dahil high school graduate lamang ako. Hindi naman kung sino-sino ang nakausap mo nang pumasok ka doon, di ba? Ang boss mo mismo ng kumpanya ang nakausap mo. At nagpasok sa'yo doon. Oh, anong ikinatatakot mo? High school graduate nga lang ako, inay. Kung may tatanggalin sila, ako ang unang-una nilang irerekomendang tatanggalin. Yun ay kung mayroon kang gagawing hindi maganda. At kung tatamad-tamad ka. Kaya kung ako sa'yo, sipagan mo ang paggawa mo ng trabaho mo para walang dahilan para tanggalin ka nila. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Nag-aayos ka na Mamaya pa naman ang break time. Nagpapaganda lang ako. Baka biglang lumabas si Dindo. Ayun na nga siya. Linda? Sir? Ano? Kamusta ng trabaho mo? Naituro na ba sa'yo ni Miss Betty ang dapat mong gawin? Oo, Dindo. Oh, masarap pala yung dala mong bilong-bilong, ha? Sino bang nagluto nun? Ako nga. Ito naman. Kasasabi ko lang kanina na ako ang nagluto Teka, baka hindi pa naituro ni Miss Betty yung kantina. Baka nagugutom ka dyan lang sa may likuran ng building na to. Hindi ba pwedeng kung tayong dalawa na lang ang pumunta doon? May iraras daw kasi si Betty. Baka hindi niya ako masamahan. Sure. Yun lang pala mamayang break time. Dalawa tayo na pupunta doon. Oh, gumingiti-ngiti ka dyan na mag-isa. Hindi ka ba matutulog? Malalim na ang gabi. Hindi pa ako inaantok, inay. May problema ba? Ngumingiti-ngiti kang mag-isa Sagutin mo ang tanong ko kung hindi. Iisipin kong nababaliw ka na. Dahil humingiti-ngiti kang mag-isa Ang inay naman, oo. Ngumingiti lang ako mag-isa. Nababaliw na kaagad. Oo naman. Pag isa kang humingiti, anong tawag mo doon? Hindi ba pwedeng sabihing may naalala lang akong maganda? Kaya masaya ako.
Ano naman yon na nagpapangiti sa'yo na kahit mag-isa? Aben, Kasi inay, palagay ko ay may gusto sa akin si Dindo. bakit mo naman nasabi yan? Una, ipinasok niya ako sa kumpanya nila kahit high school graduate lang ako. Pangalawa, sa aming lahat na empleyada ay ako lang sinamahan niya papuntang kantina. Hindi kaya dahil iisa lang ang barangay ninyo? Hindi oh. Bakit si Betty? Kabarangay naman niya at mas nauna pa si Betty doon. Bakit hindi niya niyayaya? Ibig mong sabihin, nanliligaw siya sa'yo. Nagtapat na ba sa'yo ng pag-ibig? Hindi pa naman. Yun pakiramdam ko lang dahil iba ang pinakikita sa akin Ay nako anak, hindi porke nagpapakita sa'yo ng maganda ang isang lalaki ay may gusto na siya sa'yo. Kailangang manligaw muna siya sa'yo. Kailangang ipakita muna na may pag-ibig nga siya sa'yo sa pamamagitan ng panunuyo at hindi lamang dahil nababaitan ka sa kanya. Naku anak, maraming nagkakamali sa akala, kaya mag-ingat ka. Ikaw napapansin ko. Ikaw palaging nauunang pumapasok dito sa opisina. Siyempre, para patuloy akong makapagtrabaho ako dito. Pero nagtatrabaho ka na. Nandito ka na nga Oo nga. Pero, siyempre, kailangan may extra effort ako. Ano? Anong may extra effort ang sinasabi mo dyan, ha? Una, high school graduate lamang ako. Anong laban ko sa inyo na mga graduate ng kolehiyo? Ano naman kung high school graduate ka lang? Si Sir Dindo naman ang nag-hire sa'yo, hindi ba? Kaya nga, mas lalo akong mag-e-effort. Dahil ayokong mapaya kay Dindo. Pangalawa, may kalaban ako. Anong kalaban? At sinong kalaban ang sinasabi mo? Yung bagong pasok na empleyada. Tangi! Ang ibig mong sabihin, makikipagkompetensya ka sa bagong empleyada? Kailangan, hindi ba? Malamang, college graduate din yun. Samantalang ako, high school graduate lang. Alam mo, Glenda, sa nakikita ko sa'yo, natatakot kang mawalan ng trabaho. Bakit? Sino bang may gustong mawalan ng trabaho? Wala kang dapat ikatakot na mawalan ng trabaho. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, gawin mong tama ang trabaho mo. Alam mo, Glenda, natutuwa ko sa'yo dahil madali mong natutunan ng mga itunuro ko sa'yo. Oo, hindi ba dapat? Siya nga pala. Yung bago. Wala pa yata. Hi ladies, good morning. Anong good morning ang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita ang orasan? Kabago-bago mo, late ka. Oh, tingnan mo nga yung lamesa mo. Ang dumi-dumi. Hindi mo man lang mapunasan. Oh, Glenda, magang-umaga nag-high blood ka dyan. Papaghingain mo muna si Shirley. Ano? Papaghingain pa? Tingnan mo nga kung anong oras na. Pasensya na po. Tinanghali po ako ng gising Anak naman ng tinapoy to. Ang lakas pa talaga ng loob na sabing tinanghali ng gising. Bakit ba kasi pinapakialaman mo siya? Siya naman ang mapapagalitan kung sakali. Good morning, sir. Oh, good morning. Nandyan na si sir. Dito ka muna, ha? Saan ka pupunta? Ipagtitimpla ko ng kape si Dindo. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hello, sir. Oh, Glenda, ikaw pala. Napapansin ko kasi na walang nagtitimpla ng kape mo. Kaya magvo-volunteer na lamang ako na magtimpla ng kape mo. Oo ba? Pero, baka maapekto rin yung trabaho mo. Walang problema. Dahil tapos ko na ang trabaho ko. Ito ba ang tasa mo? Nasaan bang lagay ng kape at asukal dito? Ito pala. Teka, ipagtitimpla na kita. Alam ko yun ni Betty ang ginagawa ng babaeng ito. At
Nagseselos na kaya siya? Masarap din pala ang luto ng kantinang ito ah. Oo. Galing kasi sa ibang bansa ang cook dito, kaya maraming alam sa pagluluto. Siya nga pala, anong ginawa mo kanina sa loob ng opisina ni Sir Dindo? Wala, nagtimpla lamang ako ng kape. Ganun ba? Pwede bang makiupo dito? Sure. Salamat. Miss Betty, baka wala nang gamit si Glenda sa table niya. Bigyan mo siya, ha? Kompleto po ang mga gamit niya, sir. Sa katunayan, pinalitan ko na ng ink ang printer niya. Mabuti kung ganun. Glenda, kung may kulang pa sa lamesa mo, magsabi ka lang kay Miss Betty, ha? Kasi siya yung in charge ng mga supplies dito sa office, ha? Oo naman. At makisabi ka sa amin ni Glenda mamayang uyan. Total, iisa lang naman ang uuwi nating barangay. Inay? Oh, nariyan ka na pala, anak. Ang aga mo yatang dumating ngayon. Siyempre. Hindi na kasi ako naghintay pa ng tricycle eh. Kundi paglabas ko ng office, nakasakay na ako kaagad. Wala bang pasok ang mga estudyante? At walang masyadong pasahero, kaya nakasakay ka kaagad. Maraming pasahero, inay. Kaya lang, nakasakay ako kaagad kasi pinasakay ako ni Dindo sa kotse niya. Ano? Pinasakay ka ni Dindo sa kotse niya? Oo, inay. Hindi nga lang ako mag-isa ang pinasakay niya, kundi maging si Betty ay naroon din. Mabait talaga si Dindo. Siya pa rin pala ang batang kilala ko na mabait at mapagpakumbaba. Alam niyo, Nay, hindi lamang dahil sa kabaitan ni Dindo, kaya siya mabait sa akin, kundi dahil may pagtingin din siya sa akin. Ha? Bakit? Naliligaw na ba siya sa'yo? Naku anak, bakit hindi mo siya patuloyin dito sa bahay? Dalawa kasi kami ni Betty na inihatid niya eh. Nagkataong mas nauna itong bahay na madadaanan niya, kaya hindi ko na siya niyaya pa. Kung gano'n, papuntahin mo siya dito sa bahay kung talagang gusto ka niyang ligawan. Glenda, nariyan na si Sir ano? Paano mo alam? Wala ka dito sa upuan mo nang dumating ako eh. At nakita kitang lumabas sa office room niya. Oo, kararating lang niya. Tulad ng dati, pinagtimpla ko siya ng kape. Ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na naman. Isusumbong kita kay Dindo niyan eh. Ano? Isusumbong mo ako kay Sir Dindo? Oo, hindi. Porket kaibigan kita, hindi kita isusumbong kay Sir. Grabe ka naman. Ano ba't naging matalik tayong magkaibigan kung isusumbong mo ako sa kanya? Siyempre, mali ang ginagawa mo eh. Tama pa ba yung madalas ay late ka? Miss Glenda, hindi ako late ano. For your information, ako ang pinakamaagang nagtrabaho sa inyong lahat. Ano? Ako kaya ang pinakamaaga? Maski itanong mo pa sa gwardiya dahil halos magkasunod nga kami na dumating. Miss Beautiful, alas 5:30 pa lang, umalis na ako ng bahay. Dahil pinabili ako ni Sir Dindo ng mga supplies dito sa office. Ganon? Oo, at kararating ko lang ngayon kasi matraffic. Kaya kung isusumbong mo ako kay Sir Dindo, mapapahiya ka lang. Dahil siya mismo ang nag-utos sa akin na bumili ng office supplies. Good morning, friends! Kung ganon, ang isang ito ang dapat na isinusumbong kay Sir Dindo. Hi, ladies! Hoy, huwag mo nga kaming mahay-hay dyan. Uy, Glenda, ano ka ba? Kararating lang ng tao eh, ganyan ka. Ano ka ba naman, Betty? Huwag mo nga akong pigilan. Hindi mo ba napapansin? Lagi na lamang late dumating ang babaeng to. Charlie, wala ka bang relo? Teka. May relo ka naman. Pero bakit lagi kang late kung dumating? Abay, ikaw itong pinakabago. Pero, ikaw pa itong laging late kung dumating. Pasensya na. Hindi kasi ako sanay gumising ng maaga eh. Pwes, sanayin
pakain mo dahil nagtatrabaho ka na dito. Sana, lapitan ulit tayo ni Sir Dindo ngayong break time natin, no? Alam mo, Glenda, kung may gusto ka kay Sir Dindo, mas mabuti sigurong ibaling mo na lang sa iba. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi may ibang nililigawan si Sir. Hi, ladies. Hi, sir. Halika. Dito ka maupo, oh. Nireserve ko talaga ang upuan yan para sa iyo. Talaga? Salamat. Oh, yan lamang bang pagkain in-order ninyo? Matagal pa kasi ang sahod eh. Oh, sige. Mag-order na kayo kung anong gusto ninyo. Ililibre mo kami? Oo naman. Ang mabuti pa, pumunta ka na dun sa counter at i-order mo kahit anong gusto mo. Sige na. Umu-order na si Glenda ng pagkain gusto niya. Ikaw, anong gusto mong kainin? Oh. Bakit na kasi magol ka dyan? Ano yan? Kunwari ka pa. Ano kaya? Nasa halip na nandito ka eh. Samahan mo na lang si Glenda na umorder ng gusto niyang pagkain. Nako. Nagsiselos ka ba? Tatanungin pa. Nagsiselos ka, no? Paano naman kasi? Manliligaw ka na lang sa iba? Sa harapan ko pa. Ano naman kung sa harapan mo? Wala lang naman ako sa'yo. Hindi ba? Kahit na nagsabi na ako sa'yo, niligawan ka. Kung nililigawan ko si Glenda sa harapan mo hindi ka naman naapektuhan, di ba? Hindi ka masasasad dahil wala ka naman gusto sa akin eh. Kaya nga eh. Samahan mo na siya doon sa counter. Teka, ano yan? Umiiyak ka ba? Liligaw-ligaw ka. Hindi naman pala totoo sa loob mo na mahal mo ako. Hindi kita Niloloko mo lang niloloko. ako eh. At para patunayan ko sa'yo mahal kita, ipagsisigawan ko dito kung gaano kita kamahal. Teka nga. Ha? Uy, anong ginagawa mo dyan, uy? Ano pa, di pagsisigaw ko dito na mahal kita. Nanda kong sabihin sa'yo Oo na! Naniniwala na ako sa'yo. Huwag ka lang sumigaw. Magchichismisahan pa tayo. Ano, talaga? Mahal mo rin ako? Oo na nga. Huwag ka nang maingay ah. O ayan na si Glenda, papalapit na dito sa atin. Sir, ito na ang order ko. Isinali na rin kita sa order ko. Ganun ba? Salamat na lang pero pakibigay mo na yan kay Betty. Dahil babalik na ako sa opisina. Ha? Ang dali mo naman. Hindi ka ba kakain ng kasabay namin? Ay, salamat na lang pero ang totoo niyan kasi may kliyente pa pala akong dapat kong tawagan ngayon. O sige, kumain na kayo ni Betty, ha? Miss Betty, kumain ka na, ha? Inilibre na naman ako ni Tinto kaninang tanghali. Hindi talagang makakailang may gusto siya sa akin. Kaya lang, pati yata si Betty ay crush si Tinto. Kaninang nag-uusap kami eh. Sinabing may nililigawan na raw si Tinto. Gusto pa yatang siraan si Dindo para masolo niya. Hindi ako makapapayat na mapupunta kay Betty ang pansin ni Tinto. Kailangan gumawa ako ng paraan. Ano na naman bang sasabihin mo sa akin? At hindi mo na mahintay na makauwi at tayo sa bahay? Ikaw, namumuro ka na. Dumating ka naman pala kanina eh. Late ka pa. Salit akong nagising eh. Anong magagawa ko? Hoy, babae. Hindi ugla sa akin yung ginagawa mo, ha? Sa susunod, malate ka pa na pumasok dito. Pahiyag kita talaga sa harapan ng mga empleyado. Yan lang palang sasabihin mo sa akin eh. Pinapasok-pasok mo pa ako dito sa office mo. Oh, diyan ka lang, ha? At hindi pa ako tapos sa'yo. Sasagutan ko lang itong tawag sa cellphone ko. At papaghintay mo pa lang pala ako, no? Pagkatapos, sisirmunan mo ko. Oh, may kumakatok. Buksan mo pintuan at kakausapin ko lang ang tumatawag sa akin. Sige na. Hello? Naku, talaga palang gagawin mo pa akong gwardiya hindi dito? pa. Sige. Makaalis na. Mamaya na lang, ha? Okay. Anong ginagawa mo dito? Pinatawag ako ni Sir Dindo eh. At tinanong kung tapos ko na yung pinagawa sa akin kanina. Shirley,
Sino yan? Sir, ako ho. Ano ba yung tinatayo mo dyan? Bumalik ka na sa lamesa mo. May kailangan ka ba? Ha? Oo. Meron. Meron kasi akong hindi naintindihan sa mga itinuro sa akin ni Betty. Kaya sa ko na lang tatanungin. Halika. Pumasok ka. Pwede na lamang. At hindi pa ako nire-require ni Tito na magsuot ng uniforme. Pwede ko pang isuot ang kahit anong gusto kong isuot. At sa kasuotan ko ngayon, ewan lang kung hindi siya matutukso sa akin. Ilalapit ko ang katawan ko sa kanya habang kitang-kita ang mga legs ko. Ganda. May kailangan ka? Ang totoo niyan napalito ako dahil mayroon kang dapat malaman. Ano yun, Glenda? Si Betty, oras ng trabaho ay abala sa pagkikipagtawagan. Palagay ko, boyfriend niya. Oo. Alam mo ba dito, nasasayang lang ang ipinapasahod mo kay Betty. Kasi, bukod sa tamad, ay isa siyang babaeng malandi. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Glenda, nakita kitang pumasok sa office ni Sir Dindo kanina. Anong ginawa mo doon? Wala. Busy ka kasi sa cellphone mo, kaya sa kanya ko na lamang tinanong yung dapat sanang itatanong ko sa'yo. Betty, tingnan mo ang babaeng yun, natutulog. Oras ng trabaho, natutulog. Teka nga, gugulatin ko. Saan ka pupunta? Gugulatin ko nga. Tingnan natin kung hindi mahuhulog ang puso sa nervyos. Huwag mo namang gawin yan. Anong hindi? Tingnan mo nga, natutulog. Nasasayang ang binabayad ng kumpanya sa kanya. Gisingin mo lang. Huwag mong gulatin. Shirley. Naku, caught in the act. Shirley, Sir? kung ang gagawin mo lamang na bedroom ang opisina ko ito, mas mabuti pang umuwi ka na. Hay, naku sir. Hindi lang pagtulog ang ginagawa ng babae ito dito. Palagi pang late kung dumating. Halika, sumunod ka sa akin sa opisina at mag-uusap tayong dalawa doon. Ano naman bang sasabihin mo? Ha? At tatanungin mo pa talaga, ano ba yung ginawa mo? Natutulog ka sa oras ng trabaho? Inanto nga ako eh. Anong magagawa ko? Bigla na lamang pumikit ang mga mata ko eh. Nakakaramdam ka pala ng antok eh. Bakit hindi ka nalang pumasok dito sa office ko? Nakakaya ka doon. Bakit? Papayag ka bang matutulog ako dito? Kaysa naman sa nakikita ka ng lahat ng empleyado at empleyada na natutulog. At least, ako lang yung makakakita sa'yo na natutulog ka. Ito ang cellphone. Kakausapin ka ng mama. Isinumbong mo ako kay mama? Nagpasalamat ka at kay mama lamang kita nagsumbong. Dahil kung kay papa, baka... Ay, nako. Ito. Kausapin mo na si mama. Alam mo, nasisiguro ko na pinapagalitan ni Sir Dindo ang babaeng yun. At natutuwa ka naman dahil may isang taong napapagalitan. Abay, tingnan mo nga siya. Habang tayo abalang nagtatrabaho, siya naman ay natutulog. Mabuti nga sa kanya. Sana'y matanggan na siya sa trabaho. Huwag ka naman ganyan. Ikaw nga, naaawa sa'yo si Sir Dindo, kaya ka binigyan ng trabaho. Abay, maswerte ang opisinang ito dahil nagtatrabaho ako dito. Kung tutuusin nga, ay marami akong tatalunin dito eh. Diploma lang naman ang pinagmamalaki ng marami sa opisinang ito. Lalo na yung Shirley na yun. Ewan ko ba kung paano napasok dito ang Shirley na yun? Hindi naman graduate ang kolehiyo. Ibig lamang sabihin yan, ganun kabait si Sir Dindo. Kasi hindi niya masyadong binibigyan pansin kung may natapos o hindi ang isang tao. Hanggat nakikita niyang determinado ang tao na magtrabaho at masipag,
binibigyan niya ng oportunidad. Tulad mo, hindi ba't high school graduate ka rin lang? Pero ito ka, nagtatrabaho dito. Kasi nga, mas nangigibabaw ang awa ni Sir Dindo sa kanyang kapwa-tao. Naninermon ka pa. Hindi ko namang kailangan ng sermon mo. Dahil pinag-uusapan dito ay si Malandi. Hoy, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Ano ka ba? Ito namang Malandi si Shirley ah. Alam mo ba, naggaling sa kwarto ni Dindo ang babaeng yun? Galing si Shirley sa office ni Sir Dindo kanina? Oo, Betty. Anong ginawa niya doon? Ano, Glenda? Bakit naman ganyan ang mukhang isasalong mo sa akin? Teka. Ito pala yun. Flowers for you. Kawa, namimihasa ka na. Hindi lamang si Glenda ang nilalandi mo. Ha? Ano na naman ba yan? Porque hindi ako umiimik. Ikaw naman, nakikipaglandian pa sa iba. Ano? Teka nga muna. Teka. Hindi mo pa ba ako patutuloyin? Pagod ako eh. Sobrang traffic. Sige, masok ka. Naku, nakakapagod sa trabaho sa opisina. Pagod pa ako sa pag-drive. Matraffic pa. Kanino ka naman napagod? Kay Glenda o kay Shirley? Sita, ano ba naman yung tanong yan? Pag-uusapan ba naman natin yan si Glenda? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na sinakyan ko lang yung pag-flirt ni Glenda sa akin para pagsilosin ka? Dami mo namang dahilan. Si Shirley, ano naman ang maidadahilan mo? Si Shirley, alam mo, kung si Glenda, aminado ako dahil gusto nga kitang pagsilosin, pero si Shirley, hindi totoo yan. Hindi totoo daw. Samantalang galing sa office mo si Shirley. At huwag kang magkakaila. Dahil si Glenda mismo ang nagsabi sa akin na galing si Shirley sa loob ng opisina mo. Dahil nga pinapasok ko siya doon dahil nadatnan ko siyang natutulog. Oras ng trabaho. Saka, bakit ako itong sinasabihan mo samantalang ikaw itong nakikipag-telebabad yata sa oras ng trabaho Shirley, ayoko nang maulit ito ha. Hindi ka nagpapakita ng magandang halimbawa sa kumpanya natin. Sorry mama. Talagang inantok lang ako eh. Dahil madaling araw na ako nakatulog kagabi. Anak, kaya ka nga pinagtatrabaho ng papa mo dyan para makalimot ka. Kaya ako pumayag na magtrabaho ka para madali mong makalimutan ang lalaking yun. Sorry na mama. Lalo na ngayon, baka magawi ang papa mo doon para sa monthly monitoring niya. Baka madatnan ka. Hindi kita maipagtatanggol. Kilala mo naman ang papa mo pagdating sa kumpanya. Opo, mama. hindi ba? Oras ng trabaho may kausap ka, busy ka. Sino bang kausap mo? Wala naman akong ibang kausap kanina, kundi ikaw lang. Ha? O hindi ba? Ikaw ang kausap ko kanina sa cellphone ko. Sinabi ko sa iyo na mamaya na tayo mag-usap, Kako. Pero hindi ka pumayag Tapos ngayon, sisitahin mo ako. Ha? Ano bang oras ang sinasabi mong nagtetelebabad ako, ha? 2:00. Yun na nga yun. Ikaw ang kausap ko, no? Teka nga muna. Sino bang nagsabi sa inyo yan? Si Shirley? Hindi si Shirley, kundi si Glenda. Si Glenda? Si Glenda nga. Panay yata si Glenda ang nagpaparating ng mga balita. Ayaw mo ba na? May CCTV with audio sa loob ng opisina? Tatawa-tawa ka pa dyan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Iniiwas mo ang usapan. Hindi teka, ano ba yung tanong na yun, ha? O hindi ba? Kung hindi mo nililigawan si Glenda, si Shirley naman ang nililigawan mo ngayon. Ano?
babae ito sa lahat ng empleyada na pwedeng po pagsinusunin maliban pala kay Glenda si Shirley pa. O bakit? Kung tutuusin nga mas maganda si Shirley kay Glenda Kaya, kataka ba? Kung liligawan mo siya? Hindi ko pwedeng ligawan si Shirley dahil kapatid ko siya. Kapatid mo si Shirley? Oo, bunso namin kapatid Shirley. Kaya hindi ko siya pwedeng ligawan. Talagang ikaw, selosa ka pala. Nandun pa kaya ang Charlie na yun? Malamang, last day na niya kahapon, no? Siya naman kasi, ang landi at tamad pa. Isipin mo, natulog sa oras ng trabaho, hindi na nahiya. Binabayaran siya para magtrabaho. Pero anong ginawa? Natutulog lang. Alam mo, walang pupuntahan ang ganong klaseng tao ang tamad-tamad. Uy, pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo pa nga siya kilala Paano ko naman yun makikilala? Hindi nagsasalita. Hindi nga siya nakikihalubilo sa atin Hindi porque hindi nakikihalubilo, malandi na. Talaga namang malandi siya. Hindi ba't kahapon galing siya sa office ni Dindo? Alam mo, kung ako sa'yo, itiko mo na lang yung bibig mo dahil hindi mo kilala ang taong pinipintasan mo. Pwede ba kung pumunta din sa kinaroroonan mo? Hindi pwede Bakit? Magseselos ka nun mag-Glenda? Hindi alam ko naman na mahal mo ako, kaya hindi na ako dapat magselos. Bakit mo ayaw kong palapitin dyan sa'yo? Siguro nagseselos ka pa rin. Che, Sa kapatid ko, no? ayokong pumunta ka dito sa kinaroroonan ko dahil baka mahalata nila tayo. Betty, sister, nakita mo ba? Sige, mamaya na tayo mag-usap. Nandito na si Glenda. Sister, nakita mo na ba siya? Oo. Nandun na siya sa office niya. Bakit mo siya hinahanap? Ganun ba? Teka lang, at pupuntahan ko siya. Bakit mo siya pupuntahan? May ginagawa ko. Hindi mo pa natatapos, Sandali lang naman ako dun Ipagtitimpla ko siya ng kape. Nako, huwag ka nang umasa. Naliligawan ka ni Sir Dindo. Dahil may nobya na yun. May nobya na si Dindo? Sino? Sa gwapo niyang yun, wala pa siyang nobya. Mayroon na. Hanggat hindi ko nakikita ang nobya niya, magpapakasakali akong mapunta sa akin ang atensyon niya. Ay, ewan ko sa'yo, Glenda. Gusto mo lang yatang saktan ng sarili mo Sinabi ko na sa'yo, may nobya na. Hindi ka pa naniniwala. Teka nga muna. Alam mo, napapansin ko, parang dinidiscourage mo ako pagdating kay Dindo. Kaya kasi, may nobya na siya, kaya wala ka ng habol sa kanya. May crush ka rin yata kay Dindo Ayaw mo lang ipahalata. Ha? Nagri-ring ang cellphone ko. Si Sir Dindo pala. Sir! Ano po yun? Oho! Sige. Dadalhin ko po dyan. Nandito ka pa pala? Akala ko, tinanggal ka na ni Dindo. Ha? Hindi Ang lakas mo rin kay Dindo, no? Nahuli kang natutulog, pero hindi ka niya tinanggal. Si Ate Betty pala, saan siya nagpunta? Magpapatulong sana ako sa kanya Isa rin yun. Alam mo, huwag kang masyadong maglalapit kay Betty. Ha? Bakit naman? Hindi maganda ang ugali nun. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mo ang babaeng yon at huwag mong kausapin. Ang sarap naman ng pagkain ng babaeng ito. Samantalang ako, walang ganang kumain. Kanina mo pa tinitignan yung pagkain sa harap mo. Di ka pa rin kumakain. May problema ba? Kunwari ka pa. Alam ko, may tinatago ka sa akin. Hindi kaya totoo ang kutob ko na may gusto ang babaeng ito kay Dindo. Teka nga, at huhulihin ko ang babaeng ito.
Hindi na kasi tayo nilapitan ni Dindo. Hindi ba't dati-rati? Kumakain siyang kasalo natin. Oo. Busy lang siguro yun, kaya... Kaya, di ba may alam ka kung bakit hindi natin siya kasalo? Ha? Ano ka ba naman, friend? Ano ba namang klaseng tanong yan? Ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Dahil sa palagay ko, gutom ka na. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Bakit mo naman nasabi yan? Ikaw wala ka pang 2 linggo dito natuto ko ng mga intriga. Hindi ako nang iintriga, no? Sinasabi ko lamang ang naobserbahan ko. Para naman malaman mo kung anong klaseng empleyada ang mga empleyado mo dito. Sinasabi mo na yan dahil naiinis ka sa kanya dahil sa mga pagpaparinig niya sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, proud ako sa'yo. First time ko yatang narinig yan sa'yo, na proud ka sa akin. Isipin mo, naririnig mo mga panuminta sa'yo pero hindi ka naman kumigi mo. Knowing na mataray ka. Alam mo, kuya, alam ko kung anong laban ang gusto kong pasukin. At kung ang tulad lamang ni Glinda na yun ang papatulan ko, naku, insulto yun sa pagkatao ko, no? Hindi kami match. Kung hindi ko nagkakamali, dialogue na ni Papa. O, di ba? Tama naman si Papa, hindi ba? Piliin mo ang laban na papasukan mo para hindi sayang ang oras mo. Oh, hindi ba? Hindi mo ba napapansin? Napakatahimik niya. Hindi nagsasalita. Kung hindi ko nga lang napapansin nagsasalita kung minsan iisipin kong pipi, bobo siguro, no? Walang alam sabihin. Sobra ka naman kung manglait. Hindi mo pa kilala yung tao kung ano-ano na ang sinasabi mo. Totoo naman ang sinasabi ko Hindi nagsasalita. Naririyan lang sa sulok. Walang kaibigan. Paano naman kasi hindi marunong makisama. Ang napapansin ko lang na nilalapitan niya ay si Dindo. Pwede ba? Magtrabaho ka na lang. Kung ano-anong napapansin mo sa isang tao. Tingnan mo wala na naman dito sa upuan niya ang babae niya. Tiyak, naroon na naman siya sa opisina ni Dindo. Pansinin mo. Pwede ba, Glenda? Tigilan mo na yung pag-iintriga mo. Wala kang mapapala kung intriga lagi ang nasa kukote mo. Ang mabuti pa, magtrabaho ka na lang kaysa buhay ng ibang tao ang inoobserbahan mo. Oh, tingnan mo! Tingnan mo! Galing na naman sa opisina ni Dindo ang babaeng ito. Sweetheart, nagkakamali yata tayo ng lamesang pinuntahan. Bakit mo naman nasabing nagkakamali tayo? Hindi ba 3 lamang tayo ng kapatid mo na kakain dito? Bakit ang daming pinggan? Kasi, maliban kay Shirley, darating pa sila mama at papa. At iba po kang mga kapatid para ipakilala kita. At makilala mo na rin sila. Ano? Oo, nasabi ko na kina Papa at Mama tungkol sa ating dalawa. At gusto ko nilang makita ng personal. Ano? At teka, ang mabuti pa, maubunan tayo habang hihintay sila. Hi, kuya! Ate Betty, hello! Oh, andito na pala si Bunso Oh, sina Papa at Mama. Sina ate, asan pa? Narin na sila. Alam mo naman ang driver natin Masyadong mabagal magpatakbo. Naunahan ko pa nga sila Nahuling umalis ng bahay. At nalampasan ko pa sila. Shirley, ikaw ba yan? Teka, ang ibig mong sabihin, nag-motorbike ka na naman. Siyempre naman. Ayoko nga silang kasabay. Mga Sige. matatanda na sila Isusumbong kina ate. Tinawag mo silang matatanda na. Totoo naman di ba? Ilang taon lamang ba ako? O di ba 18 lang. Ikaw, 25 na. Sina ate, 30, 32, at 34. Isama mo pa sina Papa at Mama. Naku, hindi ako makarelate sa mga pinagkukwentuhan nila, no? At madalas ko pang naririnig mga problema. Ayoko nga. Shirley, ikaw nga ba yan? Ate Betty, oo naman.
Masyado ka yatang nagagandahan sa akin at hindi mo ako nakilala. Kasi ang kilala kong Shirley, taong hindi nagsasalita. Tapos ang Shirley na kaharap ko ngayon, napakadaldal. Ay naku, huwag mo akong tanungin tungkol dyan, no? Kundi ang boyfriend mo ang tanungin mo. Dahil siyang nag-utos sa akin na mag-behave na mabuti. Dahil hindi niya raw ako sasahuran. Ganon? Hindi, ang totoo niyan kasi, may pinagdaanan lamang ang kapatid ko. Labis yung nalungkot, pero okay lang yata siya ngayon eh. Kasi bumalik na yung dating siya. Ang supot daldalera namin bunso. Oh, ayun na pala si Namat, Papa. Uy, yung sinabi ko sa'yo ha, mag-bless ka. Pag nagpunto si Bayan sa kanila ha. Shirley, napansin mo na ba si Betty? Nasa banyo ba siya? Hindi ko pa napapansing dumating eh. Bakit kaya wala pa ang babaeng yon? Alam mo, ito'y atin-atin lang ha. Alam mo bang maghihindutin si Betty? Magkabata kami ni Betty, kaya kilalang kilala ko siya. Talagang likas si Betty ang paglalandi, kaya hindi ako magtataka kung isang araw ay mababalitaan nating nobyo na niya si Dindo. Kasi naman, napakalandi ng Betty na yun. Uy, nakikinig ka ba? Oo naman. Sinabi mong malandi si Ate Betty, di ba? Kaya ko sinabi sa iyo, layuan mo siya. Huwag mo siyang kausapin kasi pangit ang galing Betty. Ha? Ganun ba? Pero huwag mo nang ipagsabihan ha. Dahil kung kukumprontahin ako ni Betty, hindi ko kailanman aaminin. Kaya ikaw ang madidiin na gumagaw ng chismis, hindi ako. Oo naman. Siya nga pala. Alam mo, may bagong chismis din akong naririnig. At yun ang sasabihin ko sa'yo. At kahit na sabihin mo pa, hindi ako matatakot. Kasi, totoo ang ikichismis ko sa'yo. Ano yun? Na sina Sir Dindo at Ate Betty ay magnobyo at magnobya na. Ano? Ang walang siyang Betty na yun? Kunwari pa, Sir Dindo pa, at pa-Miss Betty pa. Yun pala, may milagro na silang tinatago. Magkikita ng dalawang yun. Magkikita nilang dalawa. Ano kayang nakain ng kapatid kong yun at treat daw tayo dalawa? Bakit nga kaya, no? Kuya Dindo, Ate Betty, nandito ako. Oh, ayun na pala si Shirley ha. Sa may dulo. Halika na doon. Kinakabahan ako din, do. Ngayon ka pa pagkakabahan eh. Alam na naman ng buong pamilya ko ang tungkol sa'yo. At lahat sila butong-buto sa'yo. Ha? Hindi na ako nagkamali. Sigurado ka bang gusto ako ng pamilya mo? Hindi kaya sinasabing lamang yun sa'yo para hindi ka magtampo? Alam mo, sa pamilya namin walang problema eh. Kahit sino pa ang mapapangsawa namin. Basta, mahal kami. At mahal din namin. At kung meron mang nakakabahala, ayun na si Papa. Dahil ang laging isinaalang-alang niya ay negosyo. At alam mo ba kung sino ang unang nagsabi na gusto kang maging manugang? Walang iba kung hindi si Papa. Ano? Ipinagtapat mo na kay Glenda ang tungkol sa aming dalawa ng Ate Shirley mo? Oo, para mapahiya ang Glenda na yun. At lalo na, para mainis. Dahil inis na ako sa kanya eh. Bakit? Ano bang sabi sa'yo ni Glenda? Tawang-tawa nga ako eh. Dahil namutla siya. Hindi ka agad nakapagsalita. Naku, ano kayang sasabihin sa akin ni Glenda? Ay nako, huwag mo lang isipin yan kung anong sasabihin ni Glenda. Kahit pa ikismis niya sa buong opisina, di mabuti. Para masiguro ko na wala lang manliligaw sa'yo at hindi ka na rin magsiselos. Kahit kani-kanino. Oh, paano pare? Ikaw nang bahala at kung meron kang hindi alam, tanongin mo si Betty, yung trusted employee ko sa opisina ito, ha? Mga kasama, naririto na ba ang lahat? Oo, kumpleto na kami, sir.
Yaman din lamang na naririto ng lahat. Kinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat si Alfred de los Santos, ang magiging manager dito na siyang mangangasiwa sa mga bagay-bagay dito, ha? Kinagagalak ko kayong makilala lahat. At sana magkaroon tayo ng magandang samahan. Bakit ganun, Betty? Bakit hindi nabanggit ni Sir ang pangalan ko? Ha? Bakit mo naman nasabing hindi niya nabanggit ang pangalan mo? Hindi ko narinig na binanggit niya eh. Nay, hindi mo lang narinig ang pagbanggit sa'yo ng pangalan. Yan ang sinasabi mo. Eh, bakit ikaw? Narinig mo bang nabanggit niya ang pangalan ko? Hindi rin pero ano naman kung hindi niya nabanggit? Ipinakilala lamang naman tayo eh. Oh, ayun na pala siya eh. Miss Betty? Oo. Ako ang mag-o-orient sa'yo. Salamat naman para hindi ako mangangapa. Alfred! Glenda? Dito rin pala kayo nagtatrabaho? Oo nga eh. Pero alam mo, isang malaking pagkakamali ang pag-apply mo dito. Ha? Bakit naman? Hindi magandang patakaran ng kumpanyang ito. Maniwala ka sa akin. Kahit kung ako sa'yo, huwag ka na magtrabaho dito. Masasayang lamang ang pinag-aralan mo. Kaya maghanap ka na lamang ng iba. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Alam mo ba na yung si Dindo? Nangungupit yun. Sariling kumpanya ng mga magulang niya ay naggagawa niyang kupitan at hira pa, mandaraya ang kumpanyang ito. Ikaw, bakit naririto ka pa rin? Hindi ba dapat ay wala ka na rito kung hindi ka kontento sa patakaran ng kumpanyang ito? Bakit hindi ka pa rin umaalis? Ang totoo niyan ay may nakausap na ako ng mga empleyado at empleyada na hindi rin kontento. Aalis na rin sila. Ang totoo nga niyan, isinumbong ko na ang kumpanyang ito sa labor. Kahit hindi magtatagal, ipapasara na nila ang kumpanyang ito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na at maghanap ka na lang ng iba. Ano? Isinumbong mo ang kumpanya sa labor? Oo, at magkakaroon ng investigasyon. Kaya mas mabuti pang umalis ka na para hanggat maaga ay makakahanap ka pa ng ibang trabaho. Ikaw, kailan ka aalis sa kumpanya? Aalis din ako, pero hindi pa ngayon. Kasi wala pa akong ililipatang trabaho eh. Alam mo naman, high school graduate lang ako at mahirapan akong maghanap ng trabaho. Pero ikaw na may tinapos, ay madali kang makahanap ng trabaho. Kaya, umalis ka na sa kumpanyang ito. Para saan kayang meeting nito? Magandang araw sa inyong lahat. Ano ba yan, sir? Alam niyo, kaya ko kayo pinatawag. Dahil meron akong magandang ibabalita sa inyo. Magandang pasok ng kita ng kumpanya at dahil kabahagi kayo sa tagumpay ng kumpanyang ito, bilang pasasalamat ay itataas ng management ang inyong mga sahod at mapopromote ang dapat na mapromote. Pero, ikinalulungkot ko sa isa nating kasamahan na maganda na sana ang nagpakita ng kasipagan, subalit isa pala siyang ahas. Tinrader niya mismo ang kumpanyang nagpapasahod at nagpapakain sa kanya at para malubos ang kasiyahan ng lahat. Tinatawagan ko ang trader sa kumpanyang ito. Walang iba kundi si Glenda de los Santos. Ay? Kung may nalalapit ka pang kahiyan, Glenda de los Santos, lisanin mo na ang lugar na ito at dahil isinusuka ka na kumpanyang ito na hindi lamang ang mga tao ang sinisiraan mo, kundi maging ang mismong pinagkukunan mo ng kabuhayan mo ay sinisiraan mo. Bakit mo yun ginawa, Glenda? Sinayang mo ang pagkakataon. Alam mo ba, gagawin ka na sanang permanente ni Dindo sa trabaho. Pero anong ginawa mo? Hindi! Hindi totoo ito! Hindi totoo ito! Hindi! Ang inggit at paninirang puri ay sumasalamin sa tunay na kalagayan ng puso ng mga taong nagtataglay nito.
At kawawa ang mayroong mga ganitong ugali sapagkat sila mismo ang humahadlang sa kagalakan at katahimikan ng puso na hindi kailanman mababayaran ng kahit ano. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.